Nahiwalay na yung buto ng buntot. Malapot na ang kanyang sauce. Ayan. Alright. Magandang araw mga kabayan, at tayo po ay naglista ng ating pamamalingkihin. Ayan. Mamamalingki po muna tayo ng ating mga lulutuin para bukas at ipe-prepare natin mamaya. So tara, diretso na tayo sa palengke. Ayun. Sangkalan na yata eh. Baka mabaak. Oh. Shout out. Ayan mga kabayan, hugasan natin yung ating mga pinamiling karne. At ipiprepare na po natin ngayon yung pitong putahe. Ayan, hinuhugasan po natin. Ito po yung oxtail. Gagawin natin itong kare-kare. Yan, shoutout po ulit sa kay Ma'am Annette Meat Shop diyan sa Padre Garcia, Batangas. At tayo ay talagang naihanap ng oxtail. So sasamahan din po natin to ng kaunting tuwalya. Ayan, may tuwalya rin. At si Sir ay na-request na kung maaari daw ay kahit paano ay merong stripe o tuwalya. Hugasan lang po natin maigi. Alright. So, mga kabayan, magandang araw po uli. At tayo magpiprepare po uli ng luto natin para bukas. Order po ito ni Ma'am Nora Cuevas ng Seattle, Washington. So, birthday po niya at ito po ay panghanda sa kanyang birthday. Happy birthday po, Ma'am.
So magluluto po tayo ng pitong putahe. Magluluto po tayo ng oxtail kare-kare with tuwalya o tripe. Gagawa po tayo ng embutido, fried chicken, puchero, kalderetang baka. Magluluto rin po tayo ng fish fillet at Mickey bihon sa bilao. So i-prepare na po natin to. Itong tatagal na i-prepare para bukas po ay dire-diretso yung ating luto at mabilis tayo makapagluto bukas. So simulan na po natin. Unahin na po natin itong oxtail at saka yung tripe. Atin na po siyang ihahalbos o bablanching natin. Yan, hinugasan ko na ho ito. At atin po muna siyang ibablanching. Pakukuluan natin at saka natin tatapon yung unang kulo. Para malinis na malinis po yung ating oxtail. Yan, lagyan lang po natin ng asin. As na natin. Tapos ay pitpitan natin ang luya. Right, takpan po natin yan. Buhayin natin ang apoy. Alright. Tapos, ito namang ating liempo. Dito po natin salang. Meron ho ako dining kaserola na may tubig na. Bubuhayin ko muna yung gas. Yan. Salang po natin dito yung liempo. Ating pamputsero. Atin po itong palalambutin na. Para bukas, piprito na lang natin. Malinis na ho yan. Hinugasan ko ng mabuti yan. At atin titimplahan ng asin. Para may lasa. Asin, tapos timplahan din po natin ang paminta. Right, takpan po natin. Hintayin natin yan lumambot. Yan, marinate po natin yung ating pang-beef caldereta. Ilagay po tayo ng pineapple juice. Gagamit po tayo ng Worcestershire sauce. Lagyan po natin. Lagay din po tayo ng toyo. Kaunting asin. Paminta. Lagyan din po natin ng pickles. Sweet pickles. Haluin lang po natin ng maigi para po mapantay yung nilagay natin Ricardo. Alright, okay na po ito. Pwede natin itong ilagay sa rep. Pasok po natin sa rep para sigurado hindi masisira. Para pag niluto natin bukas ay malasa na siya. Timplahan po natin itong ating pang-embutido. Ito po pinagiling ko na sa palengke. May kasama na po itong sibuyas bawang, carrots at bell pepper. So titimplahan na lang po natin. Maglagay tayo ng itlog. Pickles. Sweet pickles. Lagay din po tayo ng pasas. Lagay po tayo ng keso. Lagyan po natin ng keso.
Timplahan po natin ng paminta, black pepper. Lalagay rin po tayo ng asin. Toyo. Lagay din po tayo ng brown sugar. Ketchup. Lagay din po tayo ng harina. Alright, haluin na po natin. Balutin na lang po natin yan at ating i-steam. Prepare din po natin yung ating pang fried chicken. Atin po itong imamarinate. So, bago po natin marinate ay hugasan muna natin to. Baka may mga nagtatago pang balahibo. Right, timplahan po natin yung ating fried chicken. Meron po ako ditong katastang kalamansi at saka bawang. Lagay lang po tayo ng katastang kalamansi. Salain po natin yung buto. Tapos ay sariwang bawang. Lagay po tayo ng paminta, black pepper. Asin po ang ating gagamitin. Hindi po tayo gagamit ng patis at mayroon po taong ayaw ng amoy ng patis. Maglagay din po tayo ng chicken powder. Maglagay din po tayo ng garlic powder. Tapos lagyan po natin ng kaunting oregano ground. Optional lang po itong oregano ground at pampabango po ito. Alright, ganoon lang po kasimple ang ating fried chicken. Papasok na po natin to sa rep para sigurado hindi siya masisira. Ready na para iluto para bukas.
Alright, hanguin po muna natin itong ating oxtail at oxstripe bago tayo magbalot ng embutido. Atin po uling huhugasan to. Tatapon na po natin itong ating pinagpakulo na ito. Yan, mabango na. Hugasan lang po natin uli. Para bukas ay diretso na natin palalambutin ito sa ating pressure cooker. Balutin po natin yung ating embutido. Meron na po akong hinandang dahon dito. Yan. Atin na po yung sinalab sa apoy para mabango at hindi madaling masira. Lagyan lang po natin ng margarine. Tapos meron din po tayong ginayat na hotdog. Papalam na natin. Takal po tayo ng isang tasa, tapos ay lagyan natin ng hotdog sa gitna. Ayun, ganun lang po kasimple. Tatalian natin yung magkabilang dulo. Pinakalak. Lagyan din po natin sa gitna. Tapos sa kabilang dulo. Ganun lang po kasimple. Lock natin para hindi makakalas. Lang. Oh, bago po natin tuloy balutin yung hanguin muna natin itong ating limpo na pamputsera. Baka ito'y ma-overcook. Hanguin na po natin. Papalamigin natin, tapos ay ilalagay na po natin sa rep. Para bukas, prito-prito na lang natin to. Alright. 15, 20, 24. Right, tatapos na po nating balutin. Nakagawa tayong 24 pieces. At ilang pong puputulin yung magkabilang dulo. Ititrim. Para magandang tingnan. Hindi malawlaw sa ating steamer.
steam na po natin yung ating mga embutido. Salansan na po natin dito sa ating steamer. Itong luma muna yung gagamitin natin at kasya naman po yan dito. Pag maramihan, yung stainless, yung malaki ito. Alright, takaluban lang po natin ang dahon. Para mabango. Ganda ang pagkaka-steam ng ating embutido. Right, takpan lamang po natin. Apoy. Yan. Steam po natin to sa loob ng 1.5 oras. Balkan po natin yan. Katapos ng 1.5 oras hanggang 2 oras. Two hours later. Right, kulang-kulang na 2 oras mga kabayan nakalipas. Hanguin na po natin. Buksan natin para makita. Init. Ayun, luto na. Ang ganda oh. Ang bibintog. Alright, hanguin na po natin to. Atin na itong papalamigin. Iyan. So yan, papalamigin na lang po natin mga kabayan at bukas ipiprito na lang natin yan. So bukas na po natin tutuloy-lutuin yung ating mga orders. Maaga ulit tayong gigising bukas at ituloy natin lutuin yung ating mga orders. Magandang umaga mga kabayan at lutuin na po natin yung ating 7 orders. Magluluto na po tayo, magsasalang na po tayo dito ng kaldereta. Dito sa kabila ay baka mag-init tayo dyan ng mantika. Iprito tayo dyan ng pampuchero. Right, mainit na ho yung ating kawali. Salang na tayo. Lagay na po tayo ng mantika. Tapos margarine. Magasin na po tayo ng bawang. Sibuyas, lagyan na po natin ng sibuyas. Sabay po natin yung chorizo. Chorizo de Bilbao.
Yan, pag naaamoy yung napakabango na, luto na yung sibuyas bawang at nangangamoy ng chorizo, lagay na po tayo ng tomato sauce. Alright, gisahin po natin yung tomato sauce, yan. Para hindi siya aasim. Hindi maasim yung ating lulutuin. Tapos, ihulog na po natin yung ating marinated na beef. Haluin lang po natin ayos na ganyan. Alright. Hinaan po natin yung apoy para hindi masunog ang ilalim, hindi makahanos. Ate pong takpan. Salang po natin dito sa pressure cooker tong ating tuwalya at saka buntot, oxtail. Lagyan na natin ng asin para may lasa. Tubigan na po natin. Yan, ganyan karami pong tubig. Kailangan abot siya ng tubig. Dito po natin yung isa lang sa aming isang kalandine. Alright. Orasan natin pagka nasingaw na mga 30 to 40 minutes yan. Hiwaan lang po natin ang ating pamputsero para po madaling gayatin pagka naiprito natin. Prito na po natin. Okay. Haluin po natin to para siguradong hindi nadikit na ilalim. Nagsabaw na. Pusa po itong nagsasabaw. Ayan, katulad niya, matigas pa. Hayaan lang po natin lumambot. Pag kulang sa sabaw, dadagdagan po natin ng tubig hanggang sa ma-achieve natin yung tamang lambot. So, gagayatin naman po natin dito yung ating pang fish fillet with mayo garlic sauce. Ayan, ganyan kalalaki lang po ang gayat. O depende sa gayat na gusto ninyo. Yun, nagayat na po natin yung ating pang fish fillet. Lagay lang po tayo ng kalamansi. Maglagay din po tayo ng garlic, fresh garlic. Garlic powder. Paminta. Lagay po tayo ng paminta. Kung may white pepper kayo, pwede pong white pepper.
Tapos chicken powder. Magbakla po tayo ng itlog. Mga 5 itlog. Lagay na ho natin. Harina. Right, haluin lang po natin. Hindi po tayo maglalagay dito ng asin. At ito po ay may lasa na, baka umalat. Alright, ganoon lang po kasimple. Ready to fry na po ito. Lalagyan na lang natin ito ng breadcrumbs bago iprito. Right, timplahan din po natin itong ating pang-fried chicken. Minarinated na po natin ito kagabi. Lalagyan lang po natin ngayon ng itlog. Maglagay po tayo ng harina. All-purpose flour. Tapos, lagyan din po natin ng cornstarch. Haluin lang po natin. Alright, okay na po ito. Nausok na yung ating pressure cooker mga kabayan. Orasan ho natin 30 to 40 minutes. Alright, pwede na po itong ating pampotsera. Hanguin na natin. Lagay natin dyan sa strainer. Tapos, magprito tayo dito ng patatas and carrot. At hanguin na po natin yung patatas and carrot. Lagay natin dito sa strainer. Sunod natin yung saging. Pinaritong saging. Alright, pwede na po ito. Yung ating saging. Hanguin na natin. At magpiprito tayo dito ng ating embutido. Buwasan lang po natin yung mantika nito. At mahirap magbaliktad ng embutido pag nakalutang. Alright.
Salang na po tayo dyan ng ating pinrepair kagabi na embutido. Limang piraso, isang salang. Alright, pwede na ho ito. Anguin na natin yung una nating batch. Madali lang po itong maluto. Pagka nakita nyo nag-iba na kulay ng dahon, nag-brown na, luto na po yan. Alright, tapos na po itong ating embutido maprito. Mamaya pag medyo lumamig, bubuksan po natin yung isa para sa nagre-request na makita yung kanyang loob. Nagyatin po natin yung ating pang putsero. Salang po tayo dito ng putsero. Mainit na yung ating kawali. Maglagay po tayo mantika. Maglagay din po tayo ng margarine. Bisa tayo ng bawang. Alright. Lagay po tayo sibuyas. Maglagay na po tayo ng tomato sauce. Yung ating karne, saging, patatas, and carrots. Lagay po tayo ng pork and beans, garbanzos, kailangan po natin ng brown sugar, paminta, ketchup, pineapple juice, at ang ating pong kaldo. Pinagpakuluan natin ng liempo. Alright. Ito pong iba gagamitin natin to sa pansit.
Haluin lang po natin. Yan, pakuloyin po natin. Tatakpan natin. Yan, hayaan natin kumulo. At pag kumulo, lalagay po natin yung ibang gulay. Nakakulo na, ganda na oh. Lagay na po natin yung repolyo and beans. Tapos maglagay na rin po tayo ng bell pepper. Haluin lang po natin at lulutuin na lang natin dito yung repolyo at saka yung beans. Lasa ko ikatalo na itong ating Puchero Batangas style. Pakuluin lang po natin yan. Alright, okay na po itong ating puchero. Quality na raw, sabi ni Bochog Charap. Nahanguin na po natin. Oh. Malapot na ang kanyang sauce. Patayin na ho natin ang apoy at baka ma-overcook pa. Hanguin na natin. Lagay natin dyan sa ating lalagyan na catering tray. Dalawahin natin yung tray para hindi tayo mahirapan ng pagdadala. Mahirap po kasi bit-bitin niya pagka awak-awak. Baka manapon. Alright. Ito na yung ating Batangas style puchero. Ating kaldereta. Tingnan po natin kung lumambot na. Yun. Paano mang malambot na? Malambot na. Lagay na po tayo dyan ng gulay. Patatas and carrot. Lagyan na rin po natin ng liver spread. Haluin lang po natin. Takpan po uli natin. Palambutin muna natin yung patatas and carrots. Init po tayo ng mantika dito. Tayo piprito ng fried chicken. Saan po natin to? Lagyan tayo ng dahon ng laurel. Lagyan din po natin ng green olives. Lagyan po natin ng keso.
Kirkiran po natin ang keso para cheesy. Cheesy caldereta. Lagay din po tayo ng hot sauce. Para may konting anghang. Hot sauce. Lagyan po natin ng bell pepper. Tapos haluin natin. Ang bango. Amoy na amoy kalderetang baka. Ayan. In lang po natin ng konti at patitikman natin kay Mr. Quality yan, kay Bochong Charap. Gagawa po tayo ng breading ng ating fried chicken. Yan, naglagay po akong harina. Harina and cornstarch. Lagay dito tayo ng konti paminta. Chicken powder. Garlic powder. Tapos maglagay din po tayo ng oregano. Oregano ground. Bango. Lasa ko pwede na ito, oh. Quality na. Patikman po natin kay Bochong Charap. Kung talagang quality na. Ayan. Ba, naman. May kaunting laman para siguradong malalasahan. Malalasahan. Quality. Okay na. Yun. Quality na rin mga kabayan. Oh. Okay na po ito. Di na po natin ito masyadong iigahin at dinagdagan sadya natin ang sauce nito. Dahil ito po ay matutuyo pa. Sisip-sipin pa ito mamaya ng laman. Oh. Ahanguin na po natin yan. Patayin na natin ang apoy. Natin. Tasain natin ang sauce nito mga kabayan at talagang napakasarap ng sauce nito. Pag napadampi sa maligamgam na kanin. Alright, ito na po yung ating beef caldereta.
Right, salang na po tayo dito ng ating fried chicken. Ilubog po muna natin sa ating ginawang breading. Pinipili po tayo dito ng mantika at tayo naman ay piprito dito ng fish fillet a la tempura with mayo garlic sauce. Alright. Okay na po itong ating first batch ng fried chicken. Hanguin na natin. Fried chicken ala Impoy. Sala-sala muna tayo ng mantika natin para hindi po agad mangitim. Matanggal yung mga kalikamor. Right? Salang ulit tayo. Right, dito naman po sa kabila ay magsalang tayo ng fish fillet a la tempura. Ilagay lang po natin sa breadcrumbs yung ating tinimplahang fish fillet. Alright, dangoy na po natin yung ating fried chicken a la Impoy's Journey. Ating fish fillet, hanguin na rin ho natin.
Right, pag-init po tayo dito ng tubig, pakuluin natin at tayo magbablanching ng gulay ng kare-kare. Nalagyan po natin ng asin. Nakulo na, lagay po natin sitaw. Unahin natin yung sitaw. Okay na po itong ating fish fillet. Last batch, hanguin na natin. All right. Okay na po ito sitaw. Hanguin na natin to. Sunod natin yung talong. Talong naman. Alright, tanguin na po natin ang talong. Susunod natin yung pechay. Kung meron po kayong puso ng saging, pwede rin yung ilagay yung puso ng saging kasi hindi po tayo naglalagay ng puso ng saging. At meron po tao na ayaw ng puso ng saging at gawa ng mapakla. Alright, okay na ho ito. Konting kulo lang itong ating pechay at ito'y madaling malanta. Baka ma-overcook. Ayan, hanguin na natin. Tapos, pwede na tayo magluto ng kare-kare. Alright. Alright, salang po tayo dito nating kare-kareng buntot ng baka na may tuwalya. Lagay po tayo ng mantika. Gagawa muna tayo ng aswete oil. Aswete oil. Meron po tayo din ng aswete seeds. Aswete seeds naman ang gamitin natin ngayon, pahiyang. Halo-haloy lang po natin hanggang sa maiwanan yung kulay ng ating aswete. Alright. Mag-isa na po tayo ng bawang. Yan, luto-lutuin lang po natin yung bawang. Pero huwag natin susunugin at baka pumait. Tapos gamit po tayo ng unsweetened peanut butter o giniling na mani. Wala po itong tamis. Sadya po itong pang kare-kare.
Tunawin lang po natin. Dagdagan pa natin para talagang lasang peanut yung ating kare-kare. Kare-kareng oxtail. Tunawin lang po natin yung giniling na mani o peanut butter. Tapos maglagay din po tayo ng giniling na bigas, rice powder, ito po yung magpapalapot sa ating kare-kare. Rice powder. Yan, tunawin lang po natin ganyan. Alright. Kunin na po natin yung ating pinalambot na kare-kare. Yung oxtail. Yan, malambot na ho ito. Ilagay na natin. Kasama yung sabaw. Hanguin lang po natin yung tuwalya at gagayatin natin at malaki pa palang gayat. Ayan. Tutuloy lang po natin to. Hindi na po natin to lalagyan ng asin at may lasa na yung ating pinagpakuluan. Ito po ay lalapot na lang kanya yan. Gayatin po natin yung ating ox stripe. Napalagay na lang hindi gayat. Ang request ni Sir ay may ox stripe, so hinaluan po natin kahit paano ng ox stripe o tuwalya ng baka. Alright. Lagay na natin. Halu-haluin lang po natin ganyan at hintayin natin siyang lumapot. Ngayon mga kabayan, lalapot na Lumapot na siya ng kusa. Lalapot pa yan Ganda ng ating kare-kare. Tsaka ang bango. So hindi na po tayo maglalagay ng iba pang timpla dito at yung ating kaldo ay malasa na po yun. Kaldo natin ng mga buntot. Ginamit po natin yung kaldo ng buntot, yung oxtail, at yun po ay malasa. Alright, pwede na po yan. Quality na buntot nahiwalay na yung buto ng buntot. Malambot na yan. Quality. Butsog charap. Kare-kareng oxtail. Ito pong, ang gulay po nito, hiwalay na lang natin para fresh pa rin tingnan. Alright, hanguin na natin. Alright, ito na po yung ating oxtail. Kare-kare. So nagre-request po na makita yung laman ng ating embutido. Buksan natin. Tanggalin natin yung tali. Putulin nyo lang po dito sa dulo, tapos i-slide nyo lang ganyan. Lalabas na ho yan. Ayun. Ganyan. Alright.
Hati-hati na po natin. Ganyan, oh. Oh, ha? So, yan po ang loob ng ating embutido, oh. Tamang-tama ito mga kabayan. Pag may ketchup, lalong sasarap. Oh. Patikman natin kay Mr. Quality. Botsog charap yan, oh. Yan, isang tipa. Gusto ko na naman. Ano, lasa? Quality. Quality, sarap. Okay, ulamin na natin to. Sobra naman yung ating embutido. May ketchup. Yan. Lagyan natin ang ketchup. Ah. Kain na. Alright, gagawa po tayo ng mayo garlic sauce. Yan, nagdurog ho ako din ng bawang. Ginurog na bawang. Lagay lang po natin din sa ating lalagyan. Tapos lalagyan po natin ng mayonnaise. Alright, haluin lang po natin ang ating mayo garlic dip. Okay na po itong ating mayo garlic dip. Sasalin na lang natin to sa lalagyan. Right, luto po tayo ng pansit sa bilao, Mickey Bihon. Lagay po tayo ng mantika. Dagdagan natin ang mantika. Gamit tayo ng chicken oil. Iyon. Tapos mag-gisa na tayo para dire-diretso na tayo. Luto-lutoy lang po natin yung bawang. At magigisa tayo dyan ng sahog. Meron tayo dito ang kalahating kilong kasim at kalahating kilong atay. Pork liver. Sibuyas.
Right, unahin po natin gisa yung ating kasim. Sangkul-sangkul lang po natin to. Kailangan medyo mamula-mula ng konti para masarap. Ilagay po natin yung atay. Luto na yung karne natin. Timplahan natin. Lagay po tayo ng paminta. Black pepper ground. Lagay tayo ng kaunting chicken powder. Liquid seasoning. Oyster sauce. At konti pong toyo. Bango. Ang laki na rin. Mapalaki ang gayat ng isang are. Gayatin na lang natin sa sandok. Oh. Yan, luto-lutoy lang po natin yung atay. Hanggang sa mawala yung dugo. Alright, lagay po natin yung gulay. Ating i-half cook ang gulay. Carrots, bagu beans, and repolyo. Lagyan natin ng pinchay. Alright, stir fry na po natin yung gulay. Hanguin natin. Lagay po natin yung sa ibabaw, toppings. Yung natira sa bawa natin. Lagay po tayo ng kaldo. Yung kaldo natin ng liempo. Timplahan natin. Lagay po tayo yung liquid seasoning. Kaunting soy sauce. Oyster sauce. Paminta. Chicken powder. Haluin po natin. At atin itong pakukuluin. Yan. Takloban po natin para mabilis kumulo. Pag kumulo, lalagay natin ang ating bihon. Alright, nakulo na. Lagay na po natin yung bihon.
Takpan po uli natin para mabilis lumambot yung ating bihon. Alright. Luto na yung ating bihon. Lagay na po tayo ng Mickey. Batangas Mickey. Lagay din tayo ng kinchay. Haloy lang po nating mabuti. Gamit tayo ng 2 sandok. Ayan. Ito pong Mickey na ito ay hindi po ito maalat. Di po ito katulad na nabibili natin sa mga supermarket na balot-balot. Ito po ay sadyang plain ang lasa at ito po ay Mickey Batangas. Dito po ang manufacture nito sa Batangas. Sa amin, sa Lipa, marami rin itong gawan dito ng Mickey. Gaigahin lang pa natin. Ayan. Kailangan wala na siyang sabaw. Pag nilagay natin sa bilaw, baka tumulo yan. Natagas. Alright, ang bango ng ating pansit. Patayin na ho natin ang apoy at lasa ko iluto na ito. Oh. Hanguin na natin, lagay natin sa bilao. Bilao. Right, lagay po natin yung toppings. Ating gulay. Lagyan din natin ng fried garlic. Right. Yan na po ang ating pansit sa bilao, Mickey Bihon. So yan mga kabayan, naluto na natin yung 7 putahe na order ni Ma'am Nora Cuevas from Seattle, Washington. Para po ito sa birthday niya. Yo, shoutout po sa inyo ma'am at happy birthday po. At salamat din po kay Sir Darwin at Roel Cuevas ng Pinagtong Ulan, Lipa City. So ito po i-deliver natin sa Pinagtong Ulan ngayong 11 AM ng umaga. So nandito po yung kanyang order. Ayan yung ating kare-kareng oxtail. Nandiyan po yung kanyang gulay. Yung Mickey Bihon. Sa bilao. Puchero. Kalderetang baka. Fish fillet with mayo garlic sauce. Ito yung ating fried chicken. Bagoong ng ating kare-kare at kalamansi para sa ating pansit. Tapos nandito po yung embutido. So yan mga kabayan, sa mga gusto pong magpaluto, message nyo lang po kami sa aming Facebook page at kami po ay nagre-reply doon. Pag available po ang date ay kayo po ay pagluluto ko. So yon, maraming salamat sa inyo lahat mga kabayan. Salamat sa pagtangkilik ng ating mga video. Ingat po lagi tayo lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Nabigat siya ako na. May apaso ba yan? Siya po.
Happy birthday sa Nanay Nora. Nora nga po. Ano mo? Kayo nagluto nito. Oo. Nakasaan ka? Ano pangalan namin? Impoy ho. Ako si Impoy. Yan ay yung brad. Si Eric. Nanonood. Salamat kay Sir Ruel. Ano po Sir Ruel? Pinanood din sa nasa paybayan kung mula. Okay. Papahanap pa lang ng pamangkin. Ah. Kasi dinidemolish yung bahay. Ah. Kasi yung bahay. Oo nga sir. Hanggang sa nagpapa-order na. Yan, happy birthday po. At sana ay marami pang birthday ang dumating sa inyo. Ay, sabi ko sa akin, mga gamit niyo din. At least siguro. Say hi, hello, kay Sir. Hi, sir! How are you? Oo, mga anak ko doon. Kaya pala, kasi nasa opisina, tumawag sa akin kanina. Hindi, mami, nalit ako na tawag na. Ganyan ka pa ba yun? Salamat kay Sir Eric ng Seattle, Washington. Nasupresa ang nanay. Ano nga gawin na yung gagawin? Thank you, sir. Salamat. Ay, ba't ko ba yung Sir Ruel, thank you ulit. Salamat, sir. Thank you ulit. Salamat po.